Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang Ballerina, na ipinalabas taong 2023. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Ang pelikula ay nagbukas sa isang tindahan, kung saan ang mga lalaki ay casual na naglalakad at nagsimulang kumuha ng iba't ibang bagay, nang walang anumang intensyon na magbayad. Ang tindero ay magalang na humingi ng bayad, ngunit isa sa mga lalaki ang naglabas ng kutsilyo, at nagdemand ng pera mula sa safe ng tindahan. Sa sandaling iyon ay pumasok ang isang dalaga upang bumili ng pancake mix. Nang makita siya ng mga tulisan na may dalang malaking halaga ng pera, tinutukan din siya ng kutsilyo. Gayunpaman, walang takot na nilabanan niya ang lalaki at mabilis na sinupil ang mga tulisan, hanggang sa iniwan ang mga ito na walang malay. Pagkatapos ng kanyang kabayanihan, binayaran niya ang binili, pati na ang isang lata ng pinya na hindi nila sinadyang nasira at kalmadong umalis. Sa sumunod na eksena, sa gitna ng isang matikas na pagtatanghal ng ballet, isa sa mga dancers ay nagpapakita ng malinaw na palatandaan ng pagkabalisa. Ang kanyang pagkabalisa ay hindi nagmumula sa mismong dance routine, ngunit sa isang lalaki sa audience na nakatingin sa kanya. Samantala, ang babae mula sa grocery store na si Okju, ay dumaan sa isang malungkot na buhay. Isang araw, habang siya ay natutulog, ang kanyang telepono ay nagring sa gitna ng katahimikan, na nagpagising sa kanya. Ang boses sa kabilang dulo ay pagmamay-ari ng kanyang kaibigan na si Minhee, na desperado na nagsusumamo sa kanya na puntahan siya sa bahay. Sumakay si Okju sa kanyang motorsiklo para bisitahin ang kanyang kaibigan, ngunit dumaan muna sa tindahan upang bumili ng alak. Pagdating niya sa bahay ni Minhee, isang nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Sa kabila ng paulit-ulit niyang pagpindot ng doorbell, walang sumasagot. Dahil sa mas malalim niyang pag-aalala, ginamit ni Okju ang lock code na nagbigay sa kanya upang makapasok. Hinanap niya ang kaibigan, habang mabilis na tumitibok ang puso niya sa pag-aalala. Biglang nabihag ang kanyang mga mata sa isang kahon, na maingat na itinali ng makulay na pulang ribbon. Nang buksan niya ang kahon, nasa loob ang isang magandang pares ng ballet shoes, at isang sulat na nakikiusap na ipaghiganti siya. Sa ilalim ng mensahe ay ang Instagram account ng isang lalaking tinatawag na Chef Choi. Tinawagan ni Okju si Minhee, ngunit nasira ang kanyang determinasyon nang makita ang walang buhay na katawan ng kanyang kaibigan sa bathtub. Sa isang sandali ng pagmumuni-muni, naalala niya ang isang pagkakataon mula sa nakaraan, noong una niyang nakatagpo si Minhee sa bake shop. Ito ay isang panahon sa kanyang buhay, kung saan ang lahat ay tila walang kabuluhan. Sa panahong iyon, bumili si Okju ng cake, para sa kanyang sariling kaarawan. Gayunpaman, sa isang matamis na ngiti, ipinakilala ni Minhee ang kanyang sarili, bilang dating kaklase ni Okju sa high school. Sa tunay na kabaitan, nagpaabot siya ng isang imbitasyon para sa kape. Nag-usap ang dalawa at dito ay napag-alaman, na si Okju ay nagtatrabaho bilang isang security guard para sa mga maimpluwensyang tao, habang si Minhee ay isang ballerina. Basically, I work security and escort. And you? Ballerina. Sa kasalukuyan, si Okju ay naghahanap online para matrack si Chef Choi. Pagkatapos ng mabilis na paghahanap sa internet, napadpad siya sa Instagram account nito. Sa pag-asang mapanatili ang kanyang lihim na pagkakakilanlan, nagkunwari siyang interesado sa pamamagitan ng pag-order ng isang box ng sushi. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, biglang umalis si Chef Choi sa chat. Ilang saglit pa, nakatanggap siya ng tawag sa telepono ni Minhee, na dati niyang kinuha sa kanyang silid. Nang sagutin niya ito, isang lalaki sa kabilang dulo ang nagsimulang mang-insulto, sa pag-aakalang kausap nito si Minhee. Hiniling niyang makipagkita, nagbabala na kung hindi darating si Minhee, gagawa siya ng mga aksyon upang sirain ang kanyang relasyon sa mga taong mahal niya. Sa pag-uusap na iyon, binigay ng lalaki kay Okju ang mga detalye kung saan sila magkikita. Pumunta si Okju sa lugar ng pagpupulong, at maingat na pinagmamasdan ng isang lalaki na dumating sa lugar, at sinundan siya ng kanyang motorsiklo nang siya ay umalis. Nang matuklasan niya ang kanyang nakatagong tirahan, matyaga siyang naghintay hanggang sa umalis ang lalaki, bago siya pumasok sa marangya nitong mansyon. Sa loob ay nahanap niya ang koleksyon ng mga USB drive, bawat isa ay may label ng mga pangalan ng babae.
Dahil sa pagkamausisa, siniyasat niya ang mga ito, at nabigla siya sa mga malisyosong paraan ng pamba-blackmail na nagtatarget sa maraming babae, kabilang ang kanyang pinakamalapit na kaibigan na si Minhee. Lumabas ang galit at determinasyon ni Okju, nakikipagbuno siya sa nakababahalang pagtuklas na iyon. Samantala, nagpatuloy si Choi sa pagtawag sa telepono ni Minhee, ngunit sa pagkakataong ito, masusing ni-record ni Okju ang bawat salita, sabik na makaipon ng higit pang mga ebidensya laban sa kanya. Armado ng ebidensya mula sa listening device na kanyang itinanim sa silid nito, pinasok ni Okju ang club na binanggit ni Choi, maingat na nakisalamuha sa karamihan. Pinaburan siya ng swerte, dahil hindi nagtagal ay nag-cruise ang landas nila ni Choi. Hinimok niya si Choi na sumama sa kanya sa inuman, pagkatapos ay sinamahan niya ang lalaki sa isang hotel room. Sa mahalagang sandali na ito, ang kanyang determinasyon at talino ay naging kanyang kakampi, na gumagabay sa kanya tungo sa hustisya at paghihiganti. Pagdating sa loob, inalok siya ni Choi ng inumin na may pampatulog. Nang naniwala siyang walang malay na si Okju, pinakawalan niya ang kanyang pagnanasa, nagsuot ng maskara at kinunan ng video ang kanyang malupit na ginagawa. Sa isang sandali ng tahimik na determinasyon, maingat na hinugot ni Okju ang kutsilyo at hinampas kay Choi, na lubos nitong ikinabigla. Sa kabila ng lakas ni Choi, buong tapang si Okju na lumalaban. Mahigpit ang naging laban ng dalawa, ngunit walang plano si Okju na sumuko. Sa kanyang walang kaparis na determinasyon at kasanayan, sa wakas ay nagawa niyang sirain ang mukha ni Choi, bilang isang patunay ng kanyang karumal-dumal na mga ginagawa. Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Okju na makatakas mula sa mga tauhan ni Choi na nagtatrabaho mismo sa hotel, matapos nilang marinig ang kaguluhan sa silid. Sa kanyang paglabas, nakatagpo siya ng isa pang bihag na babae, na nagligtas sa kanya mula sa isa pang lalaki na may hawak na chainsaw. Mabilis silang tumakas na magkasama, at ninakaw ang mamahaling Lamborghini ni Choi. Sa mga sumunod na araw, nakatanggap si Choi ng hindi kanais-nais na pagbisita mula sa kanyang amo, habang nagpapagaling pa. Ang amo ay naglabas ng nakakatakot na direktiba, inutusan niya si Choi na personal na pangasiwaan si Okju. Ang kanilang misyon ay hulihin si Okju ng buhay, at direktang ihatid sa kanya. Samantala, sa ibang lokasyon, dinala ni Okju ang babae sa isang kainan, naghahanap ng mga sagot tungkol sa operasyon ni Choi. Ang babae ay nagsiwalat ng mga nakakatakot na detalye, sila ay tinatrato ng kakilakilabot, tulad ng mga alipin na nagtitiis ng walang tigil na pagdurusa, palaging natatakot na ang kanilang mga nakakahiyang video ay maaaring ipakita sa buong mundo. Ang mga video na ito ay kinunan ng walang pahintulot nila, sinasamantala ang kanilang labis na pagkalasing, na dulot ng mga inuming ibinigay sa kanila. Sa mahabang panahon, nagdasal ang babae para sa isang tagapagligtas na darating, isang taong magpapalaya sa kanila mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Choi. Naniniwala siya, na si Okju ang taong magliligtas sa kanila mula sa kalupitan. Nang maglaon, humingi ng tulong si Choi sa kanyang kaibigan na si Myung-sik upang mahuli si Okju, na umaakit sa kanya ng mga pangako ng pagbabayad para sa kanyang pakikipagtulungan. I'll give you 100 million. Kinabukasan, binisita ni Okju ang dati niyang amo, na naghahanap ng espesyal na kagamitan. Ipinaliwanag niya ang likas na katangian ng kanyang pagsisikap, na binibigyang diin ang kanyang agarang pangangailangan ng mga armas. Itinuro siya ng kanyang dating amo sa isang matandang mag-asawa, at kaagad na nagayos sila ng pagpupulong. Sa pagpapalitan ng pera, ang matandang lalaki ay unang nagpakita ng koleksyon ng mga lumang armas, na ikinadismaya ni Okju. Is this all you have? Nagtataka sa kanyang mga gusto, nagtanong ang matandang babae kung bakit kailangan ni Okju ang mga baril na ito. Bilang tugon, ibinunyag ni Okju ang kalubhaan ng kanyang sitwasyon, na nagudyok sa babae na magbunyag ng mga nakatagong superior na mga armas, kabilang ang isang kahangahangang flamethrower na mas angkop sa kanyang mga pangangailangan. Samantala sa isang car wash, tinawagan ni Myung-sik ang kanilang kontak sa puwersa ng pulisya, humiling ng tulong sa pagtunton sa lokasyon ng Lamborghini ni Choi. Pagbalik sa bahay ni Okju, tinalakay niya ang kanyang plano sa babaeng estudyante na minsang naging alipin, na idiniin ang pangangailangang mag-ingat. Sa isang sandali ng pagmumuni-muni, naalala ni Okju ang huling pagdiriwang ng kanyang kaarawan, kasama ang kanyang mahal na kaibigan.
Sa mahalagang panahong iyon, ang presensya ni Minhee ay may mahiwagang paraan ng pag-angat ng kalooban ni Okju. Dito ay kumanta si Minhee ng isang magandang birthday song, at ibinahagi ang kanyang mga pangarap na maging isang profesional na balerina. Ipinahayag pa niya ang kanyang mga hangarin na mag-aral ng ballet sa Russia, na nagpinta ng isang matengkad na larawan ng kanyang hinaharap. Ang itinatangi na alaala ng kanilang pagkakaibigan ay naging isang puwersa, na nagtulak kay Okju na sumulong sa kanyang hindi natitinag na paghahanap ng katarungan. Pag-uwi mula sa tindahan kung saan bumili si Okju ng pagkain, hindi niya mahanap ang estudyante, hanggang sa nakita niya ang sarili na tinambangan ng mga tauhan ni Choi na umatake sa kanyang bahay. Nang muling magkita sina Choi at ang kanyang amo, nagsinungaling siya na pinatay na niya si Okju para maiwasan ang parusa. Get lost. Sa desperado na pagtatangka na kumuha ng impormasyon, walang humpay na tinanong ni Choi ang bihag na estudyante ayon sa karahasan. Gayunpaman, ang babae ay nanatiling tahimik at nagpakita ng hindi kapani-paniwala na katapangan, kahit nasa harap ng sakit. Bumalik si Okju sa hotel, at hinarap ang dalawang lalaking dati niyang nakalaban, upang makuha ang lokasyon ng operasyon ni Choi. Sa gitna ng kaguluhan, bumalik ang mga alaala sa huling pagkakataong nakita niyang buhay si Minhee, kung saan nagbigay ito ng regalo ng isang pares ng sapatos, na suot niya ngayon upang maghihiganti. Sa pagpasok sa lugar, natuklasan ni Okju ang duguan na damit ng nabihag na estudyante, na nagpasidhi sa kanyang determinasyon. Nagpatuloy siya patungo sa loob, at sumakay ng elevator na may 3 lalaking sakay, na kanyang mabilis na pinatay. Nang makarating siya sa planta sa underground, matapang niyang inihayag ang kanyang presensya, at humingi ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng bihag na estudyante. Let me ask you something. Lumabas ang big boss ng grupo, at sinubukang kumbensihin si Okju na hindi siya ang kaaway. Inalok niya si Okju ng pagkakataong mabuhay, kung sasali siya sa kanila. Gayunpaman, napakaliit lang ng pasensya ni Okju, at walang pag-aalinlangan na binaril niya ang big boss sa ulo. Hindi natitinag na hiningi niyang muli ang lokasyon ng kinidnap na estudyante, ngunit nang naubusan ng mga bala ang kanyang armas, bumunot ng kutsilyo ang kanang kamay ng big boss, at ang lahat ay naglunsad ng pag-atake sa kanya. Mabilis na kinuha ni Okju ang kanyang nakatagong sandata, at nagpaputok na isa-isang nagpabagsak sa kanyang mga kalaban. Sa isang walang humpay na pagsalakay, inalis niya ang malaking bilang sa kanila, nag-iwan lamang ng isang nakaligtas para sa interogasyon. Kitang-kita ang kanyang walang humpay na paghahangad ng hustisya, nang pilitin niyang ipasok ang mga basag na salamin sa bibig nito, at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Sa labas, dumating si Myung-sik, bitbit ang walang malay na katawan ng nahuli na estudyante. Nang makita ni Okju ang kanyang pagdating, itinutok niya ang kanyang sandata sa lalaki, handang protektahan ang buhay na pinaglaban niya ng husto para mailigtas. Nang malapit na siyang tapusin ni Okju, binaril siya ni Choi mula sa likod na tumama sa kanyang balikat. Sa pag-aakalang kompleto na ang trabaho, ipinaalam ni Myung-sik kay Choi na siya na ang bahala sa paglilinis. Gayunpaman, sa isang nakakagulat na pangyayari, bigla siyang binaril patay ni Choi. 100 million my ass. Habang papalapit si Choi, nagawa ni Okju na magtago, habang nagising naman ang nahuli na estudyante at binaril si Choi. Inilagay nila si Choi sa trunk ng sasakyan, at dinala sa isang tiwangwang na dalampasigan. Nang magkamalay si Choi, nakiusap siya kay Okju na itigil ang kanyang ginagawa at iligtas ang kanyang buhay, humihingi ng awa sa isang babaeng napuno ng galit at paghihiganti. Sinabi ni Okju na walang ideya si Choi kung gaano kalakas ang mga babae sa pagsira sa kanyang kriminal na operasyon. Ipinunto ni Choi na hindi niya kilala si Okju, at sinabing wala siyang ginawa para maging karapat-dapat na pagtuunan ni Okju ng pansin. Dahil dito, binanggit ni Okju si Minhee, ang balerina na sinira ang buhay ni Choi. I'm the ballerina.
Umalangaw ang tawa ni Choi, malupit na binigyang diin ang katotohanan na ang lahat ng paghihiganting ito ay nagmula sa pinsalang idinulot niya sa isang balerina. Ang walang kwentang tugon niya ay nagpasigla lamang sa determinasyon ni Okju, at lalong tumindi ang galit nito sa kanya. Galit na nagpakawala si Okju ng apoy mula sa kanyang flamethrower, hanggang sa nilamon nito si Choi at ginawa siyang abo. Kasunod nito, kinuha ni Okju ang lahat ng USB drive mula sa bahay ni Choi, kasama ang isang listahan ng mga babae na nakuhanan ng video, kasama ng iba pang mga lalaki. Pagkatapos ay sumakay siya sa kanyang motorsiklo at nagsimula ng misyon na iligtas ang mga babaeng iyon, inialay ang kanyang buhay sa marangal na layuning ito. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.